10 taon ng pagsisilbi, nauwi sa malupit na pagtataksil. Akala ko, ako ang reyna ng kanyang buhay. Iyon pala, ako ay isa lamang kasangkapan para sa kanyang sakim na pangarap. Habang tinitiis ko ang bawat hapdi ng sakripisyo, masaya silang nagdiriwang sa ibabaw ng aking pagkawasak. Ngunit tandaan ninyo, ang pusong marunong magmahal ng tapat ay marunong din lumaban ng buong tapang. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng huling awit? Kailangan nating makuha ang pirma niya bago matapos ang linggong ito. Huwag kayong mag-alala. Kilala ko si Wanda. Isang matamis na salita ko lang at kaunting pagpapaawa ni Mama, ibibigay niya sa atin kahit ang huling sentimo na iniwan ng kanyang lolo at ng yumaong Emilia Sol. Madali siyang utuin dahil naniniwala siyang ang pag-ibig ay ang pananatiling bulag sa katotohanan. Ang boses na yon, ang malamig at kalkuladong tono ni Rico na dati ay tila musika sa pandinig ni Wanda, ngayon ay nagsisilbing matalim na patalim na humihiwa sa kanyang puso. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng marangyang VIP room. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang bilog na lalagyan ng leche flan. Iyon ang paboritong panghimagas ng kanyang asawa, ang matamis na handog na pinagpuyatan niyang ihanda para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang tamis na inaasahan niyang pagsasaluhan nila ay biglang naglaho, napalitan ng pait, na tila laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang sumilip si Wanda sa maliit na siwang ng pinto. Doon, nakita niya si Rico na masayang itinataas ang kanyang baso ng alak. Ang mga mata nito ay nagniningning sa kasakiman habang kaharap ang mga taong hindi niya kilala. Ang album na puno ng kanilang mga alaala, ang mga larawan ng 10 taong pagsasama na puno ng sakripisyo, ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang kabilang kamay. Narinig niya ang tawanan ng mga kasama nito, isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na bangin. Bago muling nagsalita ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Naisanla ko na rin ang gintong mikropono ni Emilia. Sapat na ang nakuha nating halaga para pansamantalang isalba ang kumpanya. Wala namang alam si Wanda. Ang akala niya ay nasa safe pa rin iyon at nakatago para sa magiging anak namin kung magkakaroon man kami. Ang mahalaga ngayon ay ang hinaharap ng Villamor Media, hindi ang mga lumang gamit na wala namang pakinabang. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ni Wanda ay tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging manipis at ang bawat paghinga ay naging isang matinding paghihirap. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking trahedya sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na ang lalagyan ng leche flan ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanghihinang mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makinis na sahig ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang matamis na syrup ay kumalat sa sahig na tila isang madugong bakas ng isang pinatay na pangarap. Isang tauhan ng restaurant ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pagkayamot habang nakatingin sa kanyang simpleng kasuotan. "Excuse me, miss? Ano itong ginawa mo? Kung maghahatid ka lang ng pagkain, dapat doon ka sa likod dumaan. Hindi ito lugar para sa mga katulong." Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala na sa loob ng 10 taon, unti-unti niyang hinayaan ang kanyang sarili na maging isang tagasilbi sa ambisyon ng ibang tao hanggang sa mawalan na siya ng sariling pagkakakilanlan. Hindi nakasagot si Wanda. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang anumang salitang nais niyang bitawan ay tila nakabara sa kanyang dibdib. Muli niyang tiningnan ang loob ng silid sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang asawa na tumatawa. Isang tawang walang bahid ng pagmamahal o pagsisisi. Ang anibersaryong inaasahan niyang magiging pagdiriwang ng kanilang pag-iibigan ay isa lamang palang selebrasyon ng kanyang sariling pagkagapi. Dahan-dahan siyang tumalikod
Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang katiyakan. Habang lumalabas siya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa, malamig at malupit. Ang dilim ng gabi sa Maynila ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdamang kawalan. Sa ilalim ng bawat patak ng ulan, naramdaman niya ang init ng kanyang sariling mga luha na humahalo sa lamig ng paligid. Paano nga ba humantong sa ganito ang lahat? Paano naging isang kasangkapan lamang ang kanyang katapatan? Sa gitna ng malakas na ulan, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sakit, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang awit na hindi matapos-tapos. Paano ko pa paniniwalaan ang pag-ibig kung ang tanging sandigan ko ay siya ring umasak sa aking mundo? At sa gitna ng katahimikan ng kanyang pag-iisa, alam ni Wanda na ang gabi ay mahaba pa at ang tunay na laban para sa kanyang tinig ay nagsisimula pa lamang. Basang-basa ang laylayan ng bestido ni Wanda habang dahan-dahan niyang itinutulak ang mabigat na pintuan ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng bakas ng tubig, tila mga luhang hindi na magkasya sa kanyang mga mata, kaya sa sahig na lamang dumanak. Ang dilim sa loob ng bahay ay tila may sariling bigat, isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagpaparamdam ng isang nagbabadyang unos. Napakagabi na, Wanda. Saan ka ba galing at mukha kang basang sisiw na ligaw? Ang boses ni Doña Corazon ay nanggaling sa madilim na sulok ng sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya. Mahigpit na hawak ang kanyang kulay pilak na rosaryo, habang ang mga butil nito ay nag-uumpugan sa bawat paggalaw ng kanyang mga daliri. Hindi na hinintay ng matanda ang sagot ni Wanda. Tumayo ito ng may awtoridad na tila isang reyna na nagpaparusa sa isang alipin. Lumapit si Wanda at kinuha ang kamay ng kanyang biyenan para magmano. Isang tradisyong dati ay ginagawa niya ng may buong paggalap. Ngunit ngayon ay tila isang tanikalang lalong nagpapabaon sa kanya sa lupa. Ramdam niya ang lamig ng balat ng matanda, kasing lamig ng mga salitang kasunod na binitawan nito. Isang mabuting asawa ay laging nasa loob ng tahanan bago pa dumating ang kanyang katuwang. Ang tungkulin mo ay pagsilbihan si Rico, hindi ang magpagala-gala sa labas habang ang asawa mo ay nagpapakapagod para sa hinaharap ninyo. Tandaan mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito, Wanda. Kung hindi dahil sa amin, saan ka pupulutin pagkatapos mawala ng tanging kamag-anak mo? Pasensya na po, Mama. May inasikaso lang po ako sa Quiapo. Mahinang sagot ni Wanda habang nakayuko. Ang bawat salita ni Corazon ay tila mga latay sa kanyang likuran. Gusto niyang isigaw na ang pagpapakapagod ni Rico ay ang pagpaplano kung paano siya nanakawan, ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Sa halip, naglakad siya patungo sa kusina at nagsimulang maghanda ng tsaa para sa matanda. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, maingat niyang sinalin ang mainit na tubig sa tasa. Tinitiyak na ang temperatura nito ay eksakto sa gusto ni Corazon. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng tahimik na pagsisilbi sa kabila ng pang-aapi. Isang patunay na kahit dinudurog ang kanyang pagkatao, hindi niya hahayaang mawala ang kanyang sariling kabutihan. Hindi nagtagal, narinig ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto sa labas. Pumasok si Rico, ang kanyang muka ay bakas ng kunwaring pagkapagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa tagumpay na narinig ni Wanda sa restaurant. Hon, nandito ka na pala. Bakit basa ang buhok mo? Baka magkasakit ka. Wika ni Rico sa malambing na tono, isang uri ng pag-aalaga na ngayon ay tila isang lason na binalot sa asukal. Lumapit siya kay Wanda at hinalikan ito sa noo. Isang kilos na nagpataas ng balahibo ni Wanda sa matinding pandidiri. Medyo naulanan lang ako, Rico. Kumain ka na ba?
Tanong ni Wanda. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Rico habang ibinababa nito ang kanyang mamahaling leather briefcase sa ibabaw ng sofa. Napansin ni Wanda ang dulo ng ilang mga papeles na lumalabas mula sa siwang ng bag. Mga dokumentong may kakaibang selyo na hindi niya pamilyar. Tapos na, Hon. May mahalagang meeting lang kami para sa bagong proyekto ng kumpanya. Malaking tulong ito para sa atin, lalo na para sa legacy ni Tita Emilia mo. Pagsisinungaling ni Rico habang hinuhubad ang kanyang polo. Ang baybay ng kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Tila ba sigurado siyang hinding-hindi malalaman ng kanyang asawa ang maitim niyang balak. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng malalim na katahimikan, dahan-dahang lumapit si Rico sa likuran ni Wanda na nakatayo sa harap ng bintana. Naramdaman ni Wanda ang init ng katawan ng asawa habang niyayakap siya nito mula sa likod. Ang mga bisig nito ay tila isang bitag na unti-unting sumasakal sa kanya. Alam mo, Wanda, gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Tiwala lang ang kailangan ko sa iyo, bulong ni Rico sa kanyang tainga. Ngunit habang sinasabi iyon, nakita ni Wanda sa refleksyon ng salamin ng bintana na ang mga mata ni Rico ay hindi nakatingin sa kanya, kundi nakapako sa direksyon ng maliit na vault sa sulok ng silid kung saan nakatago ang mga orihinal na manuscript ng mga awit ni Emilia Soul. Isang matinding kilabot ang dumaan sa gulugod ni Wanda. Ang yakap na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad ay isa na palang babala. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rico, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kasabay ng pagkakita niya sa mga kakaibang papeles na bahagyang nakasilip sa bag ni Rico. Ano pa ang mga itinatago mong lihim sa ilalim ng mga matatamis mong salita? Maagang nagtungo si Wanda sa Quiapo, ang lugar kung saan ang bawat sulok ay tila humihinga ng kasaysayan at mga kwentong matagal nang nalimutan. Sa loob ng maliit na tiyanggian ng mga lumang kanta, ang hangin ay amoy alikabok at lumang papel. Isang pamilyar na samyo na nagbibigay sa kanya ng panandaliang kanlungan mula sa magulong mundo ng mga Villamor. Ang pag-aayos ng mga gasgas na plaka at paglilinis ng mga nabubulok na magnetic tape ay hindi lamang trabaho para sa kanya. Ito ang tanging paraan upang manatiling buhay ang tinig ng kanyang Tita Emilia. Ang boses na nagpalaki at nag-aruga sa kanyang nangungulilang puso. Habang maingat niyang nililinis ang isang lumang recording, isang kakaibang sensasyon ang biglang gumapang sa loob ng kanyang mga tainga. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang sigaw ng mga tindero ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba dahan-dahang siyang inilubog sa ilalim ng malalim na karagatan. Ang bawat imahe sa kanyang paligid ay nanatiling malinaw, ngunit ang mundo ay nawalan ng tunog. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang sariling boses ay tila nagmumula sa isang malayong kuweba, mahina at hindi maabot. Miss Wanda? Maayos ka lang ba? Isang malambot na dampi sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang diwa. Si Lolo Ben iyon, isang matandang bulag na madalas tumambay sa shop upang makinig sa mga klasikong kundiman. Kahit hindi nakakakita, ang pandinig ng matanda ay tila may sariling mga mata. Oo po, Lolo Ben. Medyo nahilo lang po siguro ako sa init. Pagsisinungaling ni Wanda habang pilit na ibinabalik ang focus sa kanyang ginagawa. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawla. Alam niyang hindi ito simpleng pagkahilo. Ito ang paulit-ulit na babalang ibinibigay ng kanyang katawan. Ang unti-unting pagtataksil ng kanyang sariling pandinig dahil sa mga taon ng pagpupuyat at pagtatrabaho sa harap ng matataas na frequency ng tunog para lamang matustusan ang pangangailangan ng kumpanya ni Rico. Sa loob ng klinika ng doktor na kanyang pinuntahan ng lihim, ang bawat salitang binitawan ng eksperto ay tila mga mabibigat na bato na inihuhulog sa kanyang puso.
Wanda, kailangan mong magpahinga. Ang iyong mga auditory nerve ay pagod na pagod na. Kapag ipinagpatuloy mo ang ganitong klase ng stress, darating ang araw na ang tanging maririnig mo na lang ay ang sarili mong paghinga. Maaaring mawala ang pandinig mo ng tuluyan. Ang golden moment ni Wanda ay nangyari sa kanyang pagbalik sa shop. Imbes na matakot, muli niyang isinalang ang isang lumang plaka ni Emilia Soul. Kahit na tila may manipis na harang sa kanyang mga tainga, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilapat ang kanyang palad sa ibabaw ng kahoy na cabinet ng speaker. Doon, naramdaman niya ang bawat kislot at bawat pintig ng musika sa pamamagitan ng kanyang balat. Ang boses ng kanyang tita ay hindi na lamang tunog. Ito ay naging isang pisikal na yakap na nagpapadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, pumasok si Rico sa kusina na may dalang isang maliit na kahon. "Hon, look what I got for you. Alam kong nahihirapan ka sa shop, kaya ibinili kita ng mga bagong noise-canceling headphones para mas mapadali ang trabaho mo," wika ni Rico habang isinusuot ang mga ito sa mga tainga ni Wanda. Hindi alam ni Rico na ang tila simpleng regalo na yon ay isang matinding insulto para kay Wanda. Ang katahimikang dala ng headphones ay tila isang kulungan, isang paalala na ang mundong mahal niya ay unti-unti nang naglalaho. Pilit nang ngumiti si Wanda, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. "Salamat, Rico. Napakamaalalahanin mo," sagot ni Wanda, bagamat ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Napansin ni Rico na hindi agad sumasagot si Wanda kapag kinakausap niya ito ng nakatalikod. Isang mapanuring tingin ang ipinukol ng asawa sa kanya. Ang mga mata nito ay naniningkit sa suspisya. "Wanda, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Kanina ko pa napapansin, parang laging malayo ang iniisip mo. O baka naman, hindi mo lang talaga ako naririnig?" Ang tanong ni Rico ay binitawan ng may halong panunuya at pangamba. Sa loob-loob ni Rico, natatakot siyang ang kanyang conduit sa konang musika ay maging depektibo bago pa niya makuha ang lahat ng gusto niya. Napatigil si Wanda sa paghiwa ng mga gulay. Ang talim ng kutsilyo ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng kusina, tila isang babala. Humarap siya sa asawa, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, na tila isang huling hudyat ng digmaan. "Paano ko sasabihin sa iyo ang katotohanan kung ang tanging dahilan ng pananatili mo ay ang mga tunog na unti-unti nang nagnanakaw sa aking kakayahang marinig ang mundo? Huwag mong hanapin ang wala na, Wanda. Isang pirasong bakal lang iyon na hindi nakakain at walang silbi sa isang kumpanyang naghihingalo." Ang boses ni Doña Corazon ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pasilyo, matalas at walang pakundangan habang nakatingin sa bakanting lalagyan sa loob ng glass case sa sala. Ang gintong mikropono ni Emilia Soul, ang simbolo ng tagumpay at boses ng kanyang tita, ay wala na doon. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng alikabok sa ibabaw ng pelus na tela, isang mantsa ng kawalan na tila sumasalamin sa unti-unting paglaho ng lahat ng mahahalaga kay Wanda. Hindi kumibo si Wanda, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Alam niya ang katotohanan. Narinig niya ang pag-amin ni Rico sa restaurant. Ngunit ang marinig ang kumpirmasyon mula sa kanyang biyenan sa paraang tila wala itong halaga ay lalong nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pagtatangkang burahin ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Ginagawa itong barya-barya para lamang isalba ang pangalang Villamor. Nang gabing iyon, ang pagkakataong hinihintay ni Wanda ay dumating. Ang daloy ng tubig sa loob ng banyo ay nagsilbing isang makapal na tabing na nagkukubli sa bawat marahang kilos niya sa loob ng kanilang silid.
Ang tunog ng ulan sa labas at ang pagbagsak ng tubig mula sa shower ay tila isang sabwatan ng kalikasan upang bigyan siya ng sandaling lihim na paghahanap. Sa ibabaw ng kama, nakalapag ang itim na leather briefcase ni Rico, tila isang hayop na nagbabantay sa mga lihim ng amo nito. Nanginginig ang mga daliri ni Wanda habang dahan-dahang binubuksan ang trangka ng bag. Walang anumang ingay siyang nilikha. Ang bawat galaw ay kalkulado at puno ng takot. Sa loob, tumambad sa kanya ang mga folder na puno ng mga dokumentong may opisyal na selyo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat pahina hanggang sa tumigil ang kanyang hininga sa isang partikular na papel, isang Deed of Absolute Transfer of Rights. Doon, nakita niya ang pangalan ng isang dayuhang kumpanya, Aries International Media. Ang pirma ni Rico ay malinaw at matapang sa ilalim ng dokumento. Ngunit ang mas ikinagimbal ni Wanda ay ang pirma sa itaas nito. Ang kanyang sariling pangalan ay naroon. Isang perpektong panggagaya sa kanyang sulat kamay na tila ba siya mismo ang pumayag na ibenta ang lahat ng hindi pa nailalathalang mga awit ni Emilia Soul. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naglalabas ng init na nakakapaso sa kanyang balat. Isang pisikal na manifestasyon ng pagtataksil na hindi niya inakalang kayang gawin ng taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ang tibok nito ay nararamdaman niya hanggang sa kanyang mga sentido. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, ang biglang pagtigil ng daloy ng tubig sa banyo ay tila isang hudyat ng malaking panganib. Ang katahimikang sumunod ay naging mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng banyo. Ang singaw ng mainit na tubig ay dahan-dahang kumalat sa silid. Mabilis na ibinalik ni Wanda ang dokumento sa loob ng bag at isinara ang trangka nito sa eksaktong posisyon kung paano niya ito nahanap. Humiga siya sa kama at nagkunwaring natutulog. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang pagbigat ng kutsyon nang maupo si Rico sa tabi niya. Ang amoy ng sabon at ang lamig ng balat nito nang humalik ito sa kanyang pisngi ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pagtitiwala. Alam kong gising ka pa, Hon. Bulong ni Rico. Ang boses nito ay puno ng lambing na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot. Huwag kang mag-alala. Malapit na nating makuha ang lahat ng pangarap natin. Konting tiis na lang at magiging maayos din ang lahat. Nanatiling nakapikit si Wanda. Ang kanyang mga pilik mata ay basa na ng luhang pilit niyang pinipigil. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Habang nararamdaman niya ang kamay ni Rico na humahaplos sa kanyang buhok, isang katanungan ang pilit na sumisigaw sa kanyang isipan. Isang lihim na kailangang manatiling nakatago hanggang sa tamang panahon. Hanggang saan mo pa kayang dalhin ang kasinungalingang ito, Rico? Bago ka tuluyang malunod sa sarili mong mga salita, sa Quiapo, ang sikat ng araw ay tila isang mabigat na kumot na nagdadala ng init na dumidikit sa balat. Ngunit sa loob ng tiyanggian ng mga lumang kanta, nananatiling malamig at tahimik ang paligid. Ang mga alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay tila mga maliliit na kaluluwang nagbabantay sa mga lihim ng nakaraan. Nakaupo si Wanda sa kanyang maliit na silya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang sirang magnetic tape, habang ang kanyang isipan ay pilit na binubuo ang mga piraso ng kanyang gumuhong mundo. Ang pakiramdam ng pagkabingi ay tila isang hindi inanyayahang panauhin na pabalik-balik, nag-iiwan sa kanya sa isang mundong puro anino at walang tinig. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang tunog ng maliit na kampana sa itaas ng pinto.
na nagpapahiwatig na may pumasok na estranghero. Isang lalaking nasa kanyang mga huling bahagi ng 30 ang huminto sa bungad. Ang kanyang tindig ay formal, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na lalim na tila nakakaintindi ng pait ng buhay. Hindi siya katulad ng mga karaniwang kolektor na naghahanap lamang ng mga rare finds para ipagyabang. Ang lalaking ito ay may hawak na paggalang sa bawat hakbang niya sa loob ng shop. "Good morning. I'm looking for a woman named Wanda Salveon," wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay baritono, malinaw at may awtoridad na hindi nakakasakit sa pandinig. "Ako si Wanda. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Sagot ni Wanda habang dahan-dahang tumatayo. Pilit niyang binabasa ang paggalaw ng labi ng lalaki upang matiyak na tama ang kanyang naririnig. "I'm Leonardo Cruz, isang independent music producer. I was a student and a protege of Emilia Soul many years ago." Pagpapakilala ng lalaki. Lumapit siya at iniabot ang isang luma at kupas na litrato. Doon, nakita ni Wanda ang kanyang tita Emilia na masayang tumatawa kasama ang isang batang lalaki na may hawak na gitara. "Matagal ko nang gustong mahanap ang mga orihinal na tapes ng kanyang huling album. Sabi nila, ikaw ang nag-iingat ng mga iyon." Ang golden moment ni Wanda ay naganap nang anyayahan niya si Leonardo sa likod ng shop upang pakinggan ang isang raw track na kasalukuyan niyang nire-restore. Habang umiikot ang tape, ang boses ni Emilia Soul ay pumuno sa maliit na silid. Hindi ang pinakinis at dinoktor na bersyon ng kumpanya ni Rico, kundi ang totoo. May gasgas at emosyonal na tinig ng isang tunay na alagad ng sining. Nakita ni Wanda ang pangingilid ng luha sa mga mata ni Leonardo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dalawang taong nagmamahal sa musika, ang wika ng puso ay naging mas malakas kaysa sa anumang ingay ng mundo. Naramdaman ni Wanda ang panginginig ng lamesa dahil sa bass ng musika at sa pamamagitan ng panginginig na yon, tila muling nagkausap ang kanyang kaluluwa at ang kanyang yumaong tita. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay mabilis na nabahira ng pangamba. "Wanda, kailangan mong mag-ingat." Seryosong wika ni Leonardo habang dahan-dahang itinitigil ang makina. May mga bulong-bulungan sa industriya. Ang Villamor Media ay nakikipag-negosyasyon na sa Aries International. Sinasabi ni Rico na may pahintulot mo ang lahat. Pero sa nakikita ko sa mga mata mo ngayon, alam kong wala kang alam sa malaking pagtatraidor na ito. Ang bawat salita ni Leonardo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit sa loob ni Wanda. Ang katotohanang alam na ng ibang tao ang ginagawa ni Rico habang siya ay nananatiling bulag sa loob ng sarili niyang bahay ay lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. "Ano ang magagawa ko, Leonardo? Ako ay isang hamak na tagapangasiwa lang ng mga lumang tapes. Sila ang may hawak ng kumpanya. Sila ang may hawak ng kapangyarihan." Lumapit si Leonardo at hinawakan ang kamay ni Wanda, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang kasangga sa digmaan. Inilapag niya ang kanyang business card sa ibabaw ng mesa. Ang papel ay tila isang sandata sa paningin ni Wanda. "Hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Ang sining ni Emilia Soul ay hindi para sa mga taong ang tingin sa musika ay pera lang. Kung handa ka nang bawiin ang nararapat para sa'yo, tawagan mo ako. I can help you find a way to protect her legacy before they completely destroy it." Habang paalis si Leonardo, naiwan si Wanda na nakatingin sa maliit na business card. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-aalinlangan, ngunit may isang maliit na bahagi nito ang nagsimulang mag-alab sa pag-asa. Sa gitna ng kanyang unti-unting pagkabingi, tila may isang bagong tinig siyang narinig. Isang tinig na hindi nanggagaling sa mga tapes, kundi sa sarili niyang kalooban na nag-uutos sa kanyang lumaban. Dahan-dahan niyang itinago ang card sa loob ng kanyang bulsa nang marinig ang marahas na paghinto ng sasakyan ni Rico sa labas ng shop. Ang anino ni Rico
ay dahan-dahang humaba sa sahig ng tiyanggian, tila isang dilim na handang lamunin ang anumang liwanag na natitira sa kanya. Sino ang kausap mo, Wanda? Ang tanong ni Rico ay tila isang utos, puno ng suspisya at panganib, na hindi na maitatago ng kanyang matatamis na salita. Ang lamig ng tingin ni Rico ay tila isang yelo na pilit na dumidikit sa balat ni Wanda habang nakatayo sila sa gitna ng maliit na shop sa Quiapo. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Ang tanging maririnig ay ang malayo at malabong ingay ng mga sasakyan sa labas na tila isang huling hudyat ng mundong unti-unti nang naglalaho sa pandinig ni Wanda. Ngunit sa likod ng panganib na naig ang katusuhan ni Rico, mabilis na nagbago ang kanyang anyo mula sa pagiging mapaghinala patungo sa isang mapagpanggap na pag-aalala. Wanda, bakit ka nagpapasok ng mga taong hindi natin kilala? Delikado na ang panahon ngayon at alam mong mahalaga ang mga gamit dito. Wika ni Rico habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ang balikat ni Wanda. Ang kanyang boses ay tila isang pelus na may nakatagong tinik. Halika na. Hinihintay tayo ni Mama. May espesyal siyang inihandang hapunan. Gusto niyang pag-usapan ang kinabukasan ng ating pamilya. Ang hapagkainan sa bahay ng mga Villamor ay balot ng isang uri ng pormalidad na nakakasakal. Ang bawat pagkislap ng kristal na baso at ang marahang pagdaiti ng pilak na kutsara sa porselanang plato ay tila mga tunog ng isang ritual ng pagsasakripisyo. Nakaupo si Doña Corazon sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Tila isang agila na naghahanap ng anumang kahinaan sa kanyang biktima. Sa kabila ng marangyang pagkain, ang hangin ay puno ng amoy ng luma at tuyong bulaklak, isang amoy ng kamatayan ng kaligayahan. Hija, alam mo namang tumatanda na ako. Simula ni Doña Corazon, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang labi ng telang napkin. Ang tanging hiling ko, bago ako tuluyang mamahinga, ay makitang maayos at matatag ang kumpanyang itinayo ng aking anak. Ngunit hindi ito mangyayari kung ang mga ari-arian ay nakakalat at walang maayos na pamumuno. Ang legacy ni Emilia Soul ay masyadong malaki para sa isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga lumang kagamitan. Ito ang golden moment ni Wanda. Habang hinihila ng biyanan ang kanyang dangal, nanatili siyang tahimik at maingat na nilalagyan ng sabaw ang mangkok ng matanda. Ang kanyang pagiging mabuting manugang ay isang baluti na ginagamit niya upang hindi mahalata ang nag-aapoy na galit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng sabaw na tumatagas sa kanyang kamay, isang hapdi na mas pinili niya kaysa sa sakit ng mga salitang naririnig niya. Inilabas ni Rico ang isang makapal na folder mula sa kanyang ilalim ng upuan at dahan-dahang inilapag ito sa harap ni Wanda. Ang puting papel ay tila isang mantsa sa gitna ng makulay na hapag. Wanda, kailangan lang namin ng pirma mo para sa isang special power of attorney. Para ito sa legal na proteksyon ng konang musika. Mas mapapadali nito ang pag-aayos ng mga dokumento sa ibang bansa. Para ito sa atin, Hon. Para hindi ka na mahirapan sa Quiapo. Oh, Wanda, isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Dagdag ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay naging mas malambing, ngunit mas mapanganib. Kami ang kumalinga sa'yo nang iwan ka ng mundo. Ang pirma mo ay maliit na bagay kumpara sa 10 taon ng proteksyon at pangalang ibinigay namin sa'yo. Huwag mong hayaang ang pagiging makasarili mo ang sumira sa pagkakataong ito. Nanginginig ang mga daliri ni Wanda habang dahan-dahang inaabot ang gintong ballpen na iniaabot ni Rico. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang mga linya sa papel, ang mga salitang Ingles na tila mga bitag na handang sumakmal sa kanyang kalayaan. Alam niya ang katotohanan
na kapag inilapat niya ang tinta sa papel na yon, tuluyan na niyang isusuko ang tanging koneksyon niya sa kanyang tita Emilia at ang huling piraso ng kanyang sarili. Napatitig siya kay Rico na noon ay nanhihintay ng may kasabikan sa kanyang mga mata at kay Doña Corazon na nakangiti ng may mapait na tagumpay. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang bundok, tila ba ang buong mundo ay nakikiramdam sa kanyang magiging desisyon. Dahan-dahang idiniin ni Wanda ang dulo ng bolpen sa ibabaw ng papel. Ang unang bakas ng tinta ay tila isang patak ng dugo na dumanak sa gitna ng kawalang katiyakan. Pipirmahan ko ba ang sarili kong hatol o hahayaan ko bang lamunin ako ng kanilang kasakiman? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hapagkainan, ang dulo ng bolpen ay nananatiling nakadiin sa puting papel, tila isang itim na tuldok na unti-unting lumalaki sa paningin ni Wanda. Ramdam niya ang bawat mabigat na paghinga ni Rico sa kanyang tabi, ang init ng pagkain na dahan-dahang nawawala, at ang mapanuring titig ni Doña Corazon na tila humuhukay sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang kanyang pandinig ay muling nagtaksil. Ang paligid ay naging isang malawak at bakanteng espasyo kung saan ang tanging maririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng sarili niyang puso. Hindi ko muna ito mapipirmahan ngayon, Rico. Biglang sumakit ang aking ulo. Tila may umiikot sa loob ng aking paningin. Mahinang wika ni Wanda habang dahan-dahang binibitiwan ng bolpen. Ang tunog ng pagbagsak ng bolpen sa ibabaw ng matigas na kahoy ng lamesa ay hindi niya narinig. Ngunit nakita niya ang pagkislot ng panga ni Rico at ang pagbagsak ng mga balikat nito sa matinding pagkadismaya. Wanda, konting pirma lang ito. Huwag ka namang maging madrama sa harap ng pagkain. Mabilis na sagot ni Rico. Ang kanyang boses ay may halong inis na pilit itinatago sa ilalim ng pekeng pag-aalala. Ngunit bago pa man makasagot si Wanda, tumayo na siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang silid, iniwan ang mag-inang Villamor na may mga mukhang puno ng puot. Hating gabi na nang magising si Wanda. Ang buong bahay ay balot na ng dilim, maliban sa manipis na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Sa halip na matulog muli, dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa pinakalikod na bahagi ng bahay kung saan nakatago ang ng mga lumang tapes ni Emilia Soul. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay maingat. Tinitiyak na walang anumang ingay na lilikha ng hinala. Ang amoy ng lumang plastik at alikabok sa loob ng silid ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapatahimik sa kanyang naguguluhang isipan. Hinanap niya ang isang particular na cassette tape. Ang may sulat kamay na, "Para sa aking munting Wanda." Ito ang golden moment ng kanyang gabi. Ang maramdaman ng gaspang ng tape sa kanyang mga palad. Isang pisikal na koneksyon sa taong tunay na nagmahal sa kanya. Isinalang niya ito sa lumang player at inilapit ang kanyang tainga sa speaker. Sa gitna ng mahinang huni ng makina, narinig niya ang boses ng kanyang tita Emilia. Hindi bilang isang diva, kundi bilang isang mapagmahal na ina. "Wanda, anak, ang musika ay hindi lamang para sa pandinig. Ito ay para sa mga pusong marunong makaramdam. Huwag mong hahayaang nakawin ng sino man ang iyong tinig. Dahil ang sining ay pag-aari ng kaluluwa, hindi ng bulsa ng mga sakim." Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na gumising sa nananalaytay na katapangan sa loob ni Wanda. Ang mga luha na kanina pa nakabara sa kanyang mga mata ay tuluyan ng dumanak, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng pagpapaalam sa babaeng mapagtiis at mahina. Sa bawat salita ng kanyang tita, tila ba dahan-dahang nabubuo ang bawat piraso ng kanyang nadurog na pagkatao. Kinuha ni Wanda ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang manipis na cardigan. Ang liwanag ng screen ay tila isang maliit na sulo sa gitna ng kadiliman. Hinanap niya ang numero ni Vivian, ang kaibigang matagal na niyang hindi nakakausap dahil sa pagbabawal ni Rico.
Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay humupa, napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. "Hello, Vivian. I'm sorry to call you this late." Bulong ni Wanda sa kabilang linya habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa saradong pinto ng silid. Tinitiyak na walang nakikinig. "Kailangan ko ng tulong mo. I need a lawyer. Someone I can trust because I'm finally ready to fight back." Sa kabilang panig ng linya, ang katahimikan ni Vivian ay tila isang paghihintay, isang hudyat na ang matagal nang inaasahang pagbangon ay narito na. Napatingin si Wanda sa bintana kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw. Ang gabi ng kanyang pagtitiis ay malapit nang matapos, ngunit ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay tila isang babala. Handa na nga ba akong harapin ang galit ng mga taong itinuring kong pamilya kapag nalaman nilang hindi na ako ang bulag na Wanda na kanilang kinagisnan? Ang bawat hakbang ni Wanda sa semento ng tahimik na eskinita sa Malate ay tila isang pagtakas mula sa isang malaking bilangguan. Ang hangin ng gabi ay may dalang amoy ng dagat at usok, isang timpla na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng ganda ng Maynila, may mga duming nakatago sa bawat sulok. Sa loob ng isang maliit at lumang kafe na halos wala ng tao, naghihintay ang 2 taong magiging mitya ng kanyang pagbangon. "Wanda, dito," mahinang tawag ni Vivian. Kahit sa ilalim ng malamlam na ilaw, baka sa mukha ng abogado ang pag-aalala. Sa tabi niya ay nakaupo si Leonardo, na ang mga mata ay tila laging nakatitig sa isang malayong himig. Nang maupo si Wanda, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang kanyang cellphone kung saan nakatago ang mga kuhang larawan ng mga dokumentong nahanap niya sa bag ni Rico. Ang bawat pag-swipe ng daliri ni Vivian sa screen ay tila isang pagpunit sa huling hibla ng pagkatao ni Rico sa paningin ni Wanda. "This is professional forgery, Wanda." Bulong ni Vivian, ang kanyang boses ay puno ng pait at galit. "Gayang-gaya ang pirma mo, mula sa kurbada ng mga titik hanggang sa diin ng ballpen. Rico didn't just plan this overnight. Matagal na niyang pinag-aralan kung paano ka nanakawan ng hindi mo nalalaman. Under the law, this is null and void. Pero kailangan nating patunayan na hindi ikaw ang pumirma nito." "Hindi lang yun ang problema, Vivian," sabat ni Leonardo. Inilapit niya ang kanyang upuan, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng babala. "Wanda, nalaman ko mula sa mga dati kong kasamahan sa industriya na hindi lang pagbebenta ng koo ang balak ni Rico. They are working on a project called The Eternal Voice. Gagamit sila ng artificial intelligence para gumawa ng mga bagong kanta gamit ang boses ni Emilia Soul. They want to make her sing lyrics that she never wrote, emotions she never felt. It's like stealing her soul and turning it into a puppet." Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa puso ni Wanda. Ang boses ng kanyang tita, ang tanging bagay na nanatiling dalisay sa kanyang alaala, ay bababuyin ng mga makinang walang pakiramdam para lamang sa pera. Ang pakiramdam ng pagkabingi ay muling sumalakay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding puot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ito ang golden moment ng kanilang pagtatagpo, nang mapansin ni Leonardo ang panginginig ng mga kamay ni Wanda at ang bahagyang pagkalito sa mga mata nito dahil sa unti-unting pagkawala ng tunog sa paligid. Hindi siya nagpakita ng awa. Sa halip, kinuha ni Leonardo ang isang maliit na kwaderno at isinulat doon ang mga huling salitang sinabi niya. Pagkatapos ay dahan-dahang iniharap ang lampara sa kanyang mukha upang mas madaling mabasa ni Wanda ang kanyang mga labi. Ang simpleng kilos na yon ng paggalang at pag-unawa ay nagbigay kay Wanda ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Rico. "Anong dapat nating gawin?" tanong ni Wanda. Ang kanyang boses ay basag ngunit may determinasyon. "We need more internal evidence," sagot ni Vivian.
Kailangan nating makuha ang mga original emails at ang transaction records ng Villamor Media. But we have to be careful. Isang maling galaw at pwedeng bawiin ni Rico ang lahat at itago ka sa isang lugar na hindi namin maabot. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang atensyon ni Leonardo ay naagaw ng isang pangalan sa listahan ng mga partners na nasa dokumento. The Architect. Bulong niya sa sarili. Ito ang code name ng taong gumagawa ng AI program para kay Rico. Walang nakakaalam kung sino ito, ngunit sinasabing siya ang pinakamagaling sa larangang ito. Wait! Putol ni Leonardo habang binabasa ang huling mensahe sa screen. Wanda, ang launch ng project na ito ay hindi sa susunod na buwan. It's happening in 2 weeks, sa gabi ng anibersaryo ng kamatayan ni Emilia Soul. Napatitig si Wanda sa labas ng bintana ng kafe. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Ang bawat butil ay tila isang babala ng paparating na unos. 2 weeks. Ang oras ay tila isang mabilis na agos na nagnanais siyang lunurin. Habang nagpapaalam sila, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng kafe. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit ramdam ni Wanda ang isang mapanuring titig mula sa loob. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na muling pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Alam na kaya ni Rico? Sinusundan ba siya ng mga Villamor? Sa gitna ng kadiliman ng eskinita, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Wanda. Tila isang masamang panaginip na ayaw maglaho. Sino ang The Architect at bakit tila mas malalim pa ang koneksyon nito sa kanyang pamilya kaysa sa inaasahan niya? Pilit na pinakalma ni Wanda ang kanyang paghinga habang dahan-dahang binubuksan ng pinto ng kanilang tahanan. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hatol. Ang bawat galaw ng kamay nito ay nagpapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na nauubos. Sa gitna ng sala, nakaupo si Rico. Ang kalahati ng kanyang muka ay nababalot ng dilim habang ang kabilang bahagi ay tinatamaan ng malamlam na ilaw ng lampara. May hawak siyang baso ng alak at ang dahan-dahang pag-ikot ng likido sa loob nito ay tila isang babala. Napakagabi na, Wanda. Sabi ni Mama, umalis ka raw nang hindi nagpapaalam. Saan ka nang galing? Ang boses ni Rico ay mababa, walang emosyon, ngunit puno ng panganib. Galing ako sa Quiapo, Rico. May kailangan lang akong tapusin na trabaho para sa isang kliyente. Pagsisinungaling ni Wanda habang iniiwas ang kanyang paningin. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Quiapo? Sa ganitong oras? O baka naman may iba ka ng pinagkakaabalahan? Tumayo si Rico at lumapit sa kanya. Ang amoy ng alak at ang pamilyar na pabango nito ay tila isang pader na sumasakal kay Wanda. Mag-ayos ka. May pupuntahan tayong pagtitipon. Isang mahalagang gabi para sa Villamor Media. Ang pagtitipon ay ginanap sa isang marangyang hotel sa Makati. Isang lugar kung saan ang bawat ngiti ay tila isang maskara at ang bawat salita ay may nakatagong interes. Habang si Rico ay abala sa pakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao, nanatili si Wanda sa isang sulok, pilit na binabasa ang mga labi ng mga tao sa paligid. Ang kanyang pandinig ay muling naging malabo. Ang bawat tunog ay tila nagmumula sa ilalim ng tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Doon niya nakita ang isang babae, matangkad, sopistikada, at may suot na pulang bestido na tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Siya si Isabela, ang kinatawan ng Aries International. Nakita ni Wanda kung paano dahan-dahang hinawakan ni Rico ang kamay ng babae sa ilalim ng mesa, isang kilos na dati ay tanging para sa kanya lamang. Ngunit hindi lang iyon ang masakit. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Rico kay Isabela. Puno ng paghanga at pagnanasa, ang parehong tingin na ibinigay nito sa kanya 10 taon
na ang nakalilipas bago nito nalaman ang halaga ng kanyang mana. Ito ang golden moment ni Wanda. Habang nagtatago sa likod ng isang malaking haligi, napansin niya ang isang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng lamesa ni Rico at Isabela. Dahan-dahan itong binuksan ni Rico. Sa loob ay may isang singsing. Nagniningning ang brilyante nito at may disenyong eksaktong katulad ng kanyang singsing sa kasal, ngunit mas bago at mas mahal. Ang pisikal na ebidensya ng pagiging replaceable niya ay tila isang matalim na kutsilyo na itinarak sa kanyang puso. Ang kanyang singsing ay simbolo ng sumpaan, ngunit ang singsing na yon ay simbolo ng pagtataksil. Wanda is just a ghost of the past, Isabela. Narinig ni Wanda ang boses ni Rico nang bahagyang lumakas ang kanyang pandinig sa galit. She's like a broken radio now, just static and noise. Once I get the final signature, she can stay in her world of silence as much as she wants. I'll take care of her, of course, out of pity. But you are the future of this empire. Ang tawanan ni Rico at Isabela ay tila mga kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Wanda. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang pagtatangkang burahin ang kanyang pag-iral. Ginagawa siyang isang pabigat at isang taong dapat kaawaan. Ang galit na kanina pa nag-aapoy sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naging isang malamig na determinasyon. Habang naglalakad palayo si Isabela upang makipag-usap sa iba, mabilis na lumapit si Wanda sa mesa at kinuha ang maliit na card na naiwan sa tabi ng baso ni Rico. Ang card ay may nakasulat na address at isang pangalan. The Architect, Project Eternal Voice. Naramdaman ni Wanda ang paghawak ng isang kamay sa kanyang braso. Paglingon niya, nakita niya si Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at gulat. Anong ginagawa mo rito, Wanda? Bakit ka nangingialam sa mga gamit ko? Hindi nakasagot si Wanda. Ang card ay mahigpit niyang nakakuyom sa kanyang palad. Ang matulis na kanto nito ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagkamuhi. Sino ang The Architect, Rico? At bakit ang disenyo ng singsing na ito ay katulad ng sa akin? Ang tanong ni Wanda ay binitawan ng may isang kalmadong boses na tila isang babala bago ang pagputok ng isang bulkan. Ang mukha ni Rico ay nagbago. Ang maskara ng pagiging maalahaning asawa ay tuluyan ng nalaglag, napalitan ng isang mapanganib at madilim na anyo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na malapit ng maputol. You're listening too much to things you shouldn't hear, Wanda. Maybe it's better if you really lose your hearing completely. Ang biyahe pauwi mula sa Makati ay balot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang loob ng sasakyan ay isang vacuum na sumisipsip sa lahat ng hininga at buhay. Ang bawat pagpiga ni Rico sa silinyador ay nagdudulot ng marahas na pag-abante ng sasakyan, habang ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na dumadaan sa bintana na tila mga guhit ng apoy sa gitna ng kadiliman. Hindi tumitingin si Rico kay Wanda. Ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakakuyom at ang bawat ugat sa kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay tila mga buhay na kable ng kuryente na anumang oras ay handang sumabog. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Villamor, hindi pa man tuluyang nakakababa si Wanda, ay sinalubong na sila ng figura ni Doña Corazon sa pintuan. Ang matanda ay tila isang anino ng kamatayan, nakabalot sa kanyang mamahaling robe. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong nangyari sa party? Bakit kayo umuwi ng ganito kaaga? Ang boses ni Corazon ay pumailalim sa tahimik na gabi. Matalas at puno ng paghatol. Tanungin niyo ang asawa ko, ma. Natututo na siyang makialam sa mga bagay na hindi para sa kanya. Bulyaw ni Rico habang padabog na ibinababa ang kanyang bag sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng leather
Sa matigas na marmol ay tila isang malakas na pagputok sa loob ng ulo ni Wanda. Doon nagsimula ang gulo. Ang mag-ina ay tila mga lobong nagtutulungang lapain ang isang sugatang biktima. Ang bawat salita ni Corazon ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Wanda. Wala kang utang na loob. Binigyan ka namin ng lahat. Ngunit ang isusukli mo ay ang hiyain ng anak ko sa harap ng mga kliyente. Akala mo ba ay may halaga ka pa kung wala ang pangalang Villamor? Sa gitna ng sigawan, naramdaman ni Wanda ang isang matinding hapdi sa loob ng kanyang mga tainga. Ang boses ni Corazon na dati ay matining ay biglang naging garalgal. Tila isang sirang plaka na dahan-dahang bumabagal. Pagkatapos, ang lahat ay tila hinigop ng isang malakas na agos ng tubig. Ang sigaw ni Rico, ang galit na bulyaw ni Corazon, ang lahat ay naglaho. Ang mundo ni Wanda ay biglang naging isang pelikulang walang tunog. Nakikita niya ang galit na pagbuka ng bibig ni Corazon, ang pamumula ng mukha ni Rico, at ang marahas na paggalaw ng kanilang mga kamay. Ngunit wala siyang naririnig. Kahit ang sarili niyang mabilis na paghinga ay hindi na niya maabot. Ito ang golden moment ng kanyang pinakamasakit na gabi. Sa gitna ng kanyang pagkabingi, nakita ni Wanda ang isang maliit na rebulto ni Emilia Soul sa ibabaw ng piano. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang malamig na porselana nito. Habang ang mag-ina ay patuloy sa pagmumura sa kanya na hindi niya naririnig, niyakap niya ang maliit na rebulto. Ang pisikal na lamig ng porselana sa kanyang dibdib ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, na sa kabila ng pagtataksil ng kanyang pandinig, ang kanyang pakiramdam ay nananatiling gising. Napansin ni Corazon na hindi na sumasagot si Wanda at nakatingin lamang sa kawalan. Lumapit ang matanda at marahas na hinawakan ang balikat ni Wanda. Pilit itong inihaharap sa kanya. Nakita ni Wanda ang malulupit na labi ng matanda na bumubuo ng mga salitang tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Bingi ka na ba talaga? O nagbibingi-bingihan ka lang para takasan ang kasalanan mo? Ang mga salitang ito ay nabasa ni Wanda sa paggalaw ng labi ni Corazon. Ang matanda ay tumawa ng may halong pangungutya. Isang tawang hindi narinig ni Wanda, ngunit ramdam niya ang panginginig ng hangin sa kanyang paligid. Isang baldado, isang basurang hindi na mapapakinabangan. Ano pang silbi mo sa bahay na ito kung pati ang sarili mong pangalan ay hindi mo na marinig? You are a burden, Wanda. Isang pabigat na dapat nang itapon. Muling tumingin si Wanda kay Rico, umaasang makakita ng kahit kaunting awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng kanyang asawa. Si Rico ay tumalikod at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malupit na pangungutya ni Corazon. Ang katahimikang bumabalot sa kanya ay tila isang makapal na pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Naiwang nakatayo si Wanda sa gitna ng malawak na sala. Ang bawat ilaw sa mansyon ay tila unti-unting namamatay sa kanyang paningin. Sa gitna ng ganap na katahimikan, isang katanungan ang pilit na sumusuntok sa kanyang kaluluwa, masakit at mapait. Paano ako lalaban sa mundong hindi ko na naririnig kung ang mga taong dapat ay magsisilbi kong pandinig ang siya mismong nagnanais na patahimikin ako ng tuluyan? Ang bawat hakbang ni Wanda sa loob ng mansyon ng sumunod na umaga ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang katahimikang bumabalot sa kanya ay hindi na lamang dahil sa kapansanan ng kanyang mga tainga, kundi isang sadyang kuta na kanyang itinayo upang hindi mabasa ng mag-inang Villamor ang kanyang totoong niloloob. Hawak niya ang folder na naglalaman ng mga dokumentong iniabot ni Rico. Ngunit sa loob nito ay ang replikang inihanda ni Vivian, isang huwad na kasunduan na mukhang totoo ngunit walang legal na bisa. Sa hapag ng almusal, nakita niya ang pag-aabang sa mga mata ni Rico. Inilapag ni Wanda ang folder sa tapat ng asawa. Pumirma na ako, Rico. Kung ito ang tanging paraan
Para hindi na ako maging pabigat sa inyo ni Mama, tinatanggap ko na ang kapalaran ko. Wika ni Wanda. Ang kanyang boses ay mahina at may panginginig na sadyang ipinakita upang maniwala ang mga ito na tuluyan na siyang sumuko. Nakita ni Wanda ang mabilis na pagngiti ni Doña Corazon, isang ngiting puno ng tagumpay at kawalan ng awa. Mabilis na kinuha ni Rico ang folder. Ang kanyang mga daliri ay tila nagmamadali habang tinitignan ang pirma sa ibaba ng pahina. Salamat, Wanda. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para sa ikabubuti mo. Magpahinga ka muna. Hayaan mong kami na ang bahala sa lahat, ani Rico. Ang paggalaw ng kanyang mga labi ay puno ng tamis. Ngunit para kay Wanda, ito ay tila mga uod na nagsasayaw sa isang bangkay. Ito ang golden moment ng kanyang mapanganib na laro. Habang hinahaplos ni Rico ang kanyang kamay bilang kunwaring pasasalamat, dahan-dahang kinuha ni Wanda ang ID card ni Rico na nakasabit sa gilid ng bag nito. Isang mabilis at banayad na galaw habang nagkukunwari siyang yumayakap sa asawa para sa isang huling pamamaalam bago ito umalis patungo sa kumpanya. Ang bigat ng plastic na ID sa loob ng kanyang palad ay tila isang susi patungo sa kanyang kalayaan. Nang makaalis ang dalawa, nagtungo si Wanda sa Villamor Media sa ilalim ng pagkukunwaring kukuha ng kanyang mga huling personal na gamit sa storage room. Ang bawat pasilyo ng kumpanya ay puno ng malamig na hangin mula sa aircon. Isang lamig na nararamdaman niya hanggang sa kanyang mga buto. Gamit ang ID ni Rico, dahan-dahan siyang pumasok sa restricted area kung saan matatagpuan ang mga server ng Project Eternal Voice. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kumukurap na berde at asul na ilaw ng mga computer towers. Ang bawat ilaw ay tila isang mabilis na tibok ng puso ng isang halimaw na gawa sa kable at bakal. Lumapit si Wanda sa main console. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasaksak ang USB na ibinigay ni Leonardo. Wala siyang naririnig na anumang tunog mula sa makina, ngunit nararamdaman niya ang banayad na panginginig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa habang nagsisimulang mag-upload ang data. Sa screen, nakita niya ang mga wave patterns ng boses ni Emilia Soul na unti-unting binabago at dinudurog ng AI program. Ang bawat guhit ng liwanag sa monitor ay tila isang sigaw ng kanyang tita na humihingi ng saklolo. Mabilis na kinopya ni Wanda ang mga log files at ang source code ng AI, habang ang bangkay ng kanyang pagtitiwala ay tuluyan ng nilalamon ng puot. Ngunit sa gitna ng kanyang operasyon, isang pulang babala ang biglang lumitaw sa monitor. Ang liwanag nito ay tila isang sumisigaw na sirena sa gitna ng kadiliman. Sa kabilang dulo ng gusali, sa loob ng kanyang marangyang opisina, napatigil si Rico sa kanyang ginagawa nang makakita ng isang hindi inaasahang abiso sa kanyang sariling computer. Ang cursor sa kanyang screen ay tila naghuhumiyaw ng panganib. May isang hindi awtorisadong pagpasok sa puso ng kanilang pinakalihim na proyekto. Agad na tumayo si Rico. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at kaba. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono habang patungo sa server room. Sa loob ng madilim na silid, nakita ni Wanda ang pagbabago sa takbo ng mga ilaw sa paligid. Ang katahimikan ay tila naging mas mabigat, isang pahiwatig na ang kanyang presensya ay hindi nalihim. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang bumukas at ang anino ng isang tao ay nagsimulang humaba sa sahig patungo sa kanya. Ang bawat ilaw sa loob ng server room ay tila mga mapanuring mata na nakatingin sa nanginginig na mga kamay ni Wanda. Habang ang bar ng download sa monitor ay dahan-dahang napupuno, naramdaman niya ang isang malakas na panginginig mula sa sahig, isang pahiwatig ng mabibigat at nagmamadaling mga hakbang na paparating. Mabilis niyang hinugot ang USB. Nang matapos ang proseso, ang maliit na piraso ng plastik ay tila nagbabaga sa init sa loob ng kanyang palad. Eksaktong pagpihit ng trangka ng pinto,
Mabilis na nagtago si Wanda sa likod ng isang malaking rack ng mga kable. Nakita niya ang anino ni Rico na pumasok sa silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahaba at madilim na figura sa sahig. Ang bawat paghinga ni Rico ay tila isang bugso ng galit na nararamdaman ni Wanda sa hangin. Inikot ni Rico ang paningin sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang sinusuri ang bawat monitor. Sa kabutihang palad, ang katahimikan ng pagkabingi ni Wanda ay naging kanyang kakampi. Dahil wala siyang naririnig, ang kanyang ibang pandama ay naging mas matalas upang makita ang bawat pagkakataon na makatakas nang hindi napapansin. Nakalabas si Wanda sa gusali na tila isang aninong dumaan sa gitna ng unos. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib habang mabilis siyang naglalakad patungo sa isang maliit at lumang studio sa labas ng lungsod. Doon, naghihintay si Leonardo. Ang loob ng studio ni Leonardo ay kabaligtaran ng malamig na opisina ni Rico. Amoy kape at lumang kahoy ang paligid at ang mga dingding ay nababalot ng mga instrumentong may mga kwentong hindi kayang bayaran ng salapi. Nang makita ni Leonardo si Wanda, agad siyang tumayo at kinuha ang iniaabot na USB. Ang pag-aalala sa mukha ng lalaki ay tila isang mainit na kumot na nagbigay ng ginhawa kay Wanda. Ito ang golden moment ng kanilang pagsasama. Habang sinusuri ni Leonardo ang mga files, iniabot niya kay Wanda ang isang pares ng espesyal na headphones na nakakabit sa isang analog amplifier. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga palad ni Wanda sa ibabaw ng isang malaking wooden speaker. Habang pinapatugtog ni Leonardo ang isang orihinal na raw track ni Emilia Soul, naramdaman ni Wanda ang bawat kislot at pintig ng musika sa pamamagitan ng kanyang mga balat at buto. Ang boses ng kanyang tita ay tila isang alon ng dagat na dahan-dahang humahaplos sa kanyang kaluluwa. Binibigyan siya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Sa sandaling iyon, ang musika ay hindi na lamang tunog. Ito ay naging isang dalisay na enerhiya na nagbubuklod sa kanilang dalawa sa isang layuning mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Wanda, ang nakita mo sa server ay hindi lang basta project. Isinulat ni Leonardo sa isang piraso ng papel habang ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Rico is planning to use this to fake a new will. Gagamitin nila ang boses ni Emilia para gumawa ng audio recording na nagsasabing ibinibigay niya ang lahat kay Rico. It's not just a song. It's a crime against her soul. Ang bawat salitang isinulat ni Leonardo ay tila isang pako na ibinabaon sa huling bahagi ng pag-aalinlangan ni Wanda. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isa palang serye ng mga kalkuladong hakbang upang manakawan siya ng lahat, pati na ang kanyang sariling kasaysayan. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng ang isang pamilyar at nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ay tumama sa bintana ng studio. Ang marahas na paghinto ng sasakyan sa labas ay nagdulot ng panginginig sa mga gamit sa loob ng silid. Dahan-dahang lumabas si Rico mula sa kanyang itim na SUV. Ang kanyang muka ay nababalot ng dilim habang nakatingin sa maliit na studio ni Leonardo. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa kapayapaang pilit na binubuo ni Wanda. Ang pinto ng studio ay marahas na bumukas at ang bawat instrumentong nakasabit ay tila nanginginig sa bigat ng presensya ni Rico. So, ito pala ang dahilan kung bakit hindi mo mabitawan ang Quiapo. Wika ni Rico, ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Lumapit siya kay Wanda at kay Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at kasakiman. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin, Wanda? Akala mo ba ay mas may halaga ang basurang musikang ito kaysa sa imperyong binuo ko para sa atin?
Napatayo si Leonardo sa harap ni Wanda, tila isang panangga laban sa puot ni Rico. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay tila isang lubid na malapit ng maputol. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang paraan ng pagtingin ni Rico sa USB na hawak ni Leonardo. Isang tingin na nagsasabing handa siyang pumatay upang makuha lamang ang huling piraso ng kanyang plano. Ang bawat salitang lumalabas sa nanginginig na labi ni Rico ay tila mga laso na naghahanap ng puwang sa katahimikang bumabalot kay Wanda. Sa loob ng maliit na studio, ang tensyon ay tila isang makapal na usok na nakakasakal, kung saan ang bawat sulyap ay may talim ng isang kutsilyo. Nakita ni Wanda ang pamumula ng mukha ni Rico, ang pag-umbok ng mga ugat sa leeg nito, at ang marahas na pag-amba ng kamay nito patungo kay Leonardo. Ngunit bago pa man dumapo ang anumang hagupit, humarang si Wanda sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado sa kabila ng bagyong nararamdaman sa kanyang paligid. "Rico, stop it," wika ni Wanda. Kahit hindi niya naririnig ang sariling boses, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang lalamunan. "Mag-usap tayo sa bahay. Huwag mong idamay ang mga taong wala namang kinalaman sa ating mga problema." Isang mapait na tawa ang gumuhit sa mga labi ni Rico bago niya marahas na hinila ang braso ni Wanda patungo sa labas. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nag-iwan ng mapulang marka sa kanyang maputing balat. Isang pisikal na paalala ng pag-aari na pilit nitong iginigiit. Habang sa pilitan siyang isinasakay sa SUV, sulyap na lamang ang naibigay ni Wanda kay Leonardo. Nakita niya ang pagtango ng lalaki, isang tahimik na pangakong handa na ang lahat para sa huling pagtutuos. Nang makabalik sila sa mansyon, sinalubong sila ng isang marangyang hapagkainan na inihanda ni Doña Corazon. Ang bawat kandila ay nagbibigay ng isang madilim at madilaw na liwanag, tila isang huling hapunan bago ang isang malaking pagluluksa. Ang amoy ng inihaw na karne at mamahaling alak ay humahalo sa amoy ng insenso na paboritong gamitin ng matanda, na nagbibigay ng isang atmosperang tila nasa loob ng isang katedral ng mga kasinungalingan. "Maupo ka, Wanda. Dapat tayong magdiwang," wika ni Doña Corazon habang dahan-dahang nagsasali ng alak sa kanyang baso. Bukas ang anibersaryo ng kamatayan ni Emilia. Bukas din ang muling pagkabuhay ng kanyang tinig sa ilalim ng pangalang Villamor. Isang malaking karangalan ito para sa iyo, kaya dapat kang maging masaya. Ito ang golden moment ni Wanda sa gabing iyon, habang ang mag-ina ay masayang kumakain at nagpaplano ng kanilang tagumpay. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsilbi sa kanila. Nilagyan niya ng pagkain ang kanilang mga plato nang may buong ingat. Tila ba siya ay isang tapat na alipin. Pinanood niya ang bawat kislap ng kasakiman sa kanilang mga mata, ang bawat pagbuka ng kanilang mga labi na puno ng panunuya sa kanyang kapansanan. Sa gitna ng kanyang pagkabingi, naramdaman ni Wanda ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Alam niya ang katotohanang hindi nila alam. Nakikita niya ang bawat dumi sa kanilang mga kaluluwa na hindi kayang linisin ng anumang mamahaling sabon. "You are so quiet tonight, Wanda." Ganyan nga, ang isang mabuting babae, Sandy, ay dapat marunong manahimik kapag ang mga tunay na pinuno ang nagsasalita. Pangungutya ni Rico habang iniinom ang kanyang alak. Ang bawat patak ng pulang likido sa gilid ng kanyang labi ay tila isang mantsa ng dugo. Pagkatapos ng hapunan, nang ang mag-ina ay abala na sa pag-aayos ng kanilang mga isusuot para sa malaking launching kinabukasan, pumasok si Wanda sa opisina ni Rico. Ang bawat hakbang niya ay tila isang bulong ng hangin, walang bakas, walang ingay. Sa ibabaw ng lamesang kahoy na puno ng mga dokumento ng pagtataksil, maingat niyang inilapag ang isang maliit na USB drive. Ang kulay pilak na metal nito ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. May nakadikit na maliit na papel sa USB na may nakasulat na
Emilia's final song for Rico. Alam ni Wanda na hindi matitiis ni Rico ang kuryosidad. Alam niyang kakagat ito sa pain. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dahan-dahang pagbagsak ng mga butil ng buhangin sa isang orasan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at matalim na pananabik. Habang naglalakad siya palabas ng silid, huminto siya sa harap ng malaking larawan ni Emilia Sol sa pasilyo. Ang mga mata ng kanyang tita sa larawan ay tila sumusunod sa bawat galaw niya, puno ng pag-asa at pagtitiwala. Hinaplos ni Wanda ang pader sa tabi ng larawan. Ang bawat daliri niya ay tila nagpapadala ng isang mensahe sa kabilang mundo. Tapos na ang panahon ng iyong pananahimik, tita. Bukas, muling aawit ang katotohanan. Pabalik na siya sa kanyang silid nang makita niya si Rico na papasok sa opisina. Naramdaman ni Wanda ang biglang paglamig ng hangin nang isara ni Rico ang pinto. Napahinto siya sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na hudyat ng digmaan. Mabubuksan mo kaya ang pintong hindi mo na maisasara, Rico? At kapag narinig mo na ang huling awit, may sapat ka pa kayang tapang para harapin ang sarili mong anino? Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera sa loob ng marangyang bulwagan ng Manila Hotel ay tila mga maliliit na kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa gitna ng madilim na pagtitipon. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang usok mula sa mga fog machines ay humahalo sa kaba na namamayani sa dibdib ni Wanda. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay tila isang malinis na canvas na walang anumang bakas ng nagbabadyang unos. Sa gitna ng karamihan, siya ay tila isang tapat na anino, naroroon, ngunit hindi napapansin. Isang asawang tila dekorasyon lamang sa tagumpay ng kanyang kabiyak. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rico sa ilalim ng nagniningning na spotlight. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay habang nagpapaliwanag sa mga mamamahayag ay tila isang maingat na sayaw ng isang mandarayang nagwagi. Sa harapang hilera, nakaupo si Doña Corazon. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki na tila ba ang buong mundo ay nakaluhod sa paanan ng mga Villamor. Ladies and gentlemen, tonight we are not just witnessing the launch of a new technology. We are witnessing the immortality of a legend. Wika ni Rico, ang kanyang boses, ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pekeng emosyon. The eternal voice of Emilia Sol is a gift to the world, a promise that the music we love will never die. And this was made possible through the love and support of my dear wife, Wanda. Itinuro ni Rico si Wanda, at ang lahat ng mga mata at ilaw ng kamera ay bumaling sa kanya. Ngumiti si Wanda, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting tila isang huling pamamaalam. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matigas na tila isang bato sa ilalim ng agos ng ilog. Ito ang golden moment ng kanyang muling pagsilang nang lumapit si Rico sa gilid ng entablado at dumiin ang kanyang daliri sa itim na buton ng control panel upang patugtugin ang inaasahang huling awit ni Emilia Sol. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang matinding katahimikan, isang uri ng pag-aabang na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Nakita ni Wanda ang pagpikit ng mga mata ni Rico, handa nang lasapin ang papuri ng lahat. Ngunit sa halip na ang malambing na tinig ni Emilia Sol ang pumuno sa silid, isang pamilyar at malupit na boses ang narinig mula sa malalaking speakers. Ang mga wave patterns sa dambuhalang screen sa likuran ni Rico ay nagbago, naging magulo at matatalim. Kailangan nating makuha ang pirma niya bago matapos ang linggong ito. Isang matamis na salita ko lang at kaunting pagpapaawa ni Mama. Ibibigay niya sa atin kahit ang huling sentimo. Madali siyang utuin dahil naniniwala siyang ang pag-ibig ay ang pananatiling bulag sa katotohanan. Ang boses ni Rico ay malinaw,
Tila isang kulog na yumanig sa bawat sulok ng hotel. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magbulungan, ang bawat muka ay puno ng gulat at pagkalito. Hindi natigil doon ang audio. Sumunod ang matinis at mapang-aping boses ni Doña Corazon. Isang baldado, isang basurang hindi na mapapakinabangan. Ano pang silbi mo sa bahay na ito kung pati ang sarili mong pangalan ay hindi mo na marinig? Nakita ni Wanda ang unti-unting pagpawi ng kulay sa mukha ni Rico. Ang kanyang asawa ay tila naging isang estatwa ng asin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinapatay ang system. Ngunit ang bawat pindot niya ay tila walang saysay. Ang code na itinimpla ni Leonardo at ang USB na iniwan ni Wanda ay nagsimulang mag-upload ng mga dokumento sa malaking screen. Ang mga palsipikadong pirma, ang mga lihim na kontrata sa Ares International at ang mga ebidensya ng pagnanakaw sa kaban ng kumpanya. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa paghanga ay naging mga sandata na ng paghatol. Sunod-sunod ang pagputok ng liwanag sa mukha ni Rico na tila ba bawat pagkislap ay isang sampal ng katotohanan. Ang bulwagan ay naging isang kaguluhan ng mga tanong at hiyaw ng pagkadismaya. Si Doña Corazon ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla habang sinusubukan niyang takpan ang kanyang mukha mula sa mga lente ng kamera. Dahan-dahang naglakad si Wanda patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, tila isang reynang binabawi ang kanyang kaharian. Tumayo siya sa tabi ni Rico na noon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Kahit wala siyang naririnig, ramdam ni Wanda ang panginginig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa dahil sa gulo ng paligid. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Hindi siya nagsalita ng marahas. Sa halip, kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng podium sa harap ni Rico. Ang maliit na ginto ay kumislap sa huling pagkakataon bago niya ito talikuran. Habang naglalakad siya palabas ng bulwagan, sinalubong siya ni Vivienne at Leonardo sa pintuan. Nakita ni Wanda ang pagdating ng mga unipormadong pulis na pumasok sa loob upang harapin si Rico. Ang gabi na inakala ng mga Villamor na magiging rurok ng kanilang kapangyarihan ay naging hukay ng kanilang sariling kahihiyan. Nang makalabas siya sa hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tumingala si Wanda sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga nota ng isang bagong awit na siya na ang sumusulat. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Tila isang huling bulong ng nakaraan. Ngayong wala na ang lahat ng ingay at kasinungalingan, handa na ba ang aking puso na harapin ang tunay na katahimikan ng kalayaan? Ang mansyon ng mga Villamor, na dati ay puno ng mapagpanggap na tawanan at marangyang mga pagtitipon, ay binalot na ng isang malamig at nakakakilabot na katahimikan. Ang bawat silid na dati ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier ay tila nawalan na ng ningning, napalitan ng mga anino ng kahihiyan at pagkatalo. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Corazon. Ang kanyang katawan ay tila lumiit sa loob ng kanyang mamahaling seda. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nakatingin sa mga balita sa telebisyon na paulit-ulit na nagpapalabas ng kanilang pagbagsak. Wala nang mga katulong na nagmamadaling pagsilbihan siya. Ang bawat isa ay lumisan na nang mabalitaang wala ng pambayad ang pamilya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng opisina ni Vivienne, ang hangin ay may dalang amoy ng bagong timplang kape at pag-asa. Nakaupo si Wanda sa harap ng isang malawak na lamesang puno ng mga legal na dokumento. Sa pagkakataong ito, ang bawat papel na kanyang hinahawakan ay totoo. Ang bawat salita ay protektado ng batas. At ang bawat pirma niya ay simbolo ng kanyang paglaya. Ang pakiramdam ng panulat sa kanyang mga daliri
ay hindi na mabigat. Ito ay naging kasinggaan ng isang pakpak na handang lumipad. Tapos na ang lahat, Wanda. Wika ni Vivian, ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang matamis na ngiti habang tinitignan ang kanyang kaibigan. The court has issued a permanent injunction against Villamor Media. All rights to Emilia Sol's archives are officially back in your name. Enrico, he is facing multiple counts of fraud and intellectual property theft. Hindi na siya makakalapit sa'yo o sa kahit anong pag-aari mo. Tumango si Wanda. Ang kanyang puso ay tila isang malawak na dagat na dahan-dahang kumakalma pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Bagamat ang kanyang pandinig ay nananatiling mahina, ang katahimikan sa loob ng opisina ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang banal na puwang kung saan maaari na niyang pakinggan ang sarili niyang mga pangarap. Ito ang golden moment ng kanyang bagong simula. Nang tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng silid. Hindi na niya tiningnan ang kanyang sarili bilang ang mapagtiis na asawa ni Rico o ang aliping manugang ni Corazon. Nakita niya ang isang babaeng may matitibay na balikat, may mga matang puno ng karunungan mula sa hapdi, at may isang tinig na hindi na muling mapapatahimik ng sinuman. Hinaplos niya ang kanyang sariling pisngi, isang simpleng kilos ng pagtanggap at pagmamahal sa sarili na matagal niyang ipinagkait. Naramdaman ni Wanda ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nakita niya ang pangalan ni Rico na lumilitaw sa screen, ang huling desperadong pagtatangka ng isang taong nalulunod. Isang mahabang serye ng mga mensahe ang pumasok, puno ng pagmamakaawa, panunumbat, at mga pangakong alam ni Wanda na wala namang kabuluhan. Dahan-dahang hinawakan ni Wanda ang screen at pinindot ang block. Ang bawat titik ng pangalan ni Rico na naglaho sa kanyang telepono ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang nakaraan. Sa labas ng gusali, naghihintay si Leonardo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nang makita niya si Wanda, dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang isang maliit na digital device. Isa itong state-of-the-art na hearing aid na sadyang idinisenyo para sa mga taong ang sining ay musika. Isinuot ito ni Wanda at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, narinig niya ang banayad na huni ng hangin sa mga puno at ang malabong tunog ng tawa ng mga bata sa malayo. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay sapat. Handa ka na bang simulan ang Emilia Soul Creative Studio? Tanong ni Leonardo. Ang kanyang boses ay naging malinaw at puno ng init sa pandinig ni Wanda. Ngumiti si Wanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw. Handa na ako, Leonardo. Hindi lang para sa studio, kundi para sa sarili kong buhay. Habang papalayo sila sa opisina, tinignan ni Wanda ang abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay ng lila at ginto sa langit. Ang Villamor Media ay isa na lamang gumuhong imperyo, at si Rico ay isa na lamang masakit na kabanata sa kanyang kwento. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, nararamdaman ni Wanda na ang bawat nota ng kanyang buhay ay unti-unti nang bumabalik sa tamang tono. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang huling pakete ang dumating sa kanyang bagong tahanan ng gabing iyon. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit sa loob ay may isang lumang plaka na may basag sa gitna. Isang plakang hindi pa niya nakikita kailanman, na may nakasulat na, "Ang awit na ninakaw." Sino ang nagpadala nito? At ano ang lihim na nakatago sa likod ng basag na plakang ito na tila nagnanais muling buksan ang mga sugat na pilit ng pinaghihilom ng panahon? Ang bawat lamat sa ibabaw ng lumang plaka na hawak ni Wanda ay tila mga peklat sa kanyang sariling kaluluwa, matalim at malalim. Sa loob ng bagong bukas na Emilia Soul Creative Studio, ang amoy ng bagong pintura ay humahalo sa samyo ng mga bulaklak na bigay ni Leonardo. Ngunit ang atensyon ni Wanda ay nakapako sa ang awit na ninakaw. Gamit ang kanyang bagong hearing aid, naririnig niya ang marahang paggaspas
ng mga pahina ng dokumento sa mesa. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang bawat detalye ng buhay ay may sariling tinig. Tinulungan siya ni Leonardo na pagsamahin ang mga basag na bahagi ng plaka sa ibabaw ng isang turntable na sadyang idinisenyo para sa mga sensitibong restorasyon. Habang dahan-dahang umiikot ang plaka, isang garalgal na himig ang pumuno sa silid. Hindi ito ang boses ni Emilia Soul. Ito ay boses ng isang lalaki, isang batang Rico Villamor, na kinakanta ang mga lirikong dati ay ipinagmalaki niyang isinulat niya para kay Wanda noong sila ay magkasintahan pa lamang. Ang petsa, Wanda? Tignan mo ang petsa sa likod ng case. Bulong ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng pagdamay. Nanlamig ang buong katawan ni Wanda nang makita ang nakasulat. 1 taon bago sila magkakilala. Ang kanta na naging pundasyon ng kanilang pag-iibigan, ang himig na nagpaiyak sa kanya at nagpabukas ng kanyang puso kay Rico, ay isang nakaw na komposisyon mula sa mga hindi na ilathalang gawa ni Emilia Soul. Ang 10 taon ng kanilang pagsasama ay hindi lamang nagtapos sa isang pagtataksil. Ito ay nagsimula sa isang malaking kasinungalingan. Ang bawat mahal kita ni Rico ay nakaugat sa isang nakaw na himig. Ito ang golden moment ng kanyang huling pagluluksa. Sa halip na umiyak sa galit, dahan-dahang kinuha ni Wanda ang plaka at itinigil ang pag-ikot nito. Hinaplos niya ang bawat lamat nito. Tinatanggap na ang kanyang nakaraan ay tila ang plakang iyon. Basag, may sira, ngunit bahagi pa rin ng kanyang kasaysayan. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, inilagay niya ito sa isang frame upang magsilbing paalala na ang katotohanan, kahit gaano kapait, ay mas mabuti kaysa sa isang magandang kasinungalingan. Nang hapong iyon, nagtungo si Wanda sa dating mansyon ng mga Villamor na ngayon ay may nakapaskil ng foreclosed sa tarangkahan. Doon, nakita niya si Doña Corazon na nakaupo sa isang plastik na upuan sa labas ng gate. Ang kanyang mga mamahaling gamit ay nakalagay sa mga kahon ng karton. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangay ng hangin. Wala na ang dating bagsik at awtoridad sa kanyang mga mata. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang boses ni Corazon ay mahina. Halos hindi na lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Dahan-dahang lumapit si Wanda at inilapag ang isang maliit na sobre sa kandungan ng matanda. Hindi ito pera. Ito ay mga dokumentong nagsasabing hindi niya itutuloy ang kasong sivil laban kay Corazon sa kondisyong hindi na muling magpapakita o makikipag-ugnayan ang pamilya Villamor sa kanya kailanman. Hindi po ako nandito para manakit, Mama. Nandito ako para tapusin na ang lahat. Ang puot ay isang uri ng ingay na ayaw ko nang marinig sa buhay ko. Wika ni Wanda nang may kalmado at matatag na tinig. Nakita ni Wanda ang panginginig ng mga labi ni Corazon habang binabasa ang dokumento. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malawak na disyerto kung saan ang bawat buhangin ay alaala ng 10 taon ng pagtitiis. Nang tumalikod si Wanda, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Corazon o kay Rico. Ito ay para sa kanyang sarili, upang tuluyan na niyang maiwan ang bigat ng nakaraan sa pintuan ng mansyong yon. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang marahang tawag ng kanyang pangalan. Si Leonardo ay naghihintay sa dulo ng kalsada, nakasandal sa kanyang sasakyan habang nakangiti. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng isang gintong balot sa paligid nito, tila isang pangako ng isang bagong umaga. Wanda, are you okay? Tanong ni Leonardo habang pinagbubuksan siya ng pinto. I am more than okay, Leo. I can finally hear the silence and it's beautiful. Sagot ni Wanda. Ang bawat ingay ng lungsod, ang malayo at mahinang ugong ng mga sasakyan, ang huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad, at ang tunog ng sarili niyang paghinga ay tila bumubuo ng isang perpektong orkestra.
Ang kabanata ng Ang Awit na Ninakaw ay tapos na. Ngayon, ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang bagong kanta. Isang orihinal na likha na siya na ang may-ari. Sa salamin ng sasakyan, nakita ni Wanda ang kanyang refleksyon. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata, napalitan ng isang ningning na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang huling tanong na dati ay bumabagabag sa kanya ay mayroon na ngayong kasagutan. Handa na ba akong harapin ang tunay na katahimikan ng kalayaan? Oo, dahil sa katahimikang yon, doon ko nahanap ang tunay kong boses.